morning po to everyone and welcome po ulit sa Church on the Hill Christian Community Worship Service. Inaanyayahan ko po kayong lahat na manalangin po tayo. Father God in Heaven, maraming salamat po sa araw na ito na binigay niyo po sa amin para makapaglambing kami sa inyo. Tulad po ng sinabi ninyo sa amin, Lord, na we will call unto you, we will pray, and you will listen to us. Lord, kung ano man po yung meron sa aming puso na hindi po nakakabuti o maghihinder sa amin sa pag-worship, Lord, nire-release po namin, cleanse us, Father God, that we will worship you with all our hearts, with all our minds, and with all our soul. Para sa inyo po, Panginoon, we love you po. In Jesus' name, Amen.
His angels all around. My delight is found in knowing that you wear the victor's crown. You're my help and my defender. You're my savior and my friend. By your grace I live and breathe and worship you. At the mention of your greatness, in your name I will bow down. In your presence fear is silent, for you wear the victor's crown. Let your glory fill this temple, let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. You were ever interceding as the lost become the found. You can never be defeated, for you wear the victor's crown. You are Jesus the Messiah. You're the hope of all the world. By your grace I live and breathe to worship you. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You've overcome, you've overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You've overcome, you've overcome. At the cross the work was finished. You were buried in the ground, but the grave cannot contain you, for you wear the victor's crown. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. Jesus, you have overcome the world. Jesus, you have overcome the world. Amen, Lord. Glory to you, Lord. Magandang umaga po mga kapatid. Sa araw na ito, muli tayong sasamba sa Panginoon at muli nating papupurihan, pasasalamatan ang kanyang mga kabutihan sa ating mga buhay. Kaya samahan po ninyo ako sa maikling panalangin. Aming Ama na nasa langit, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus, inaalala namin kung sino ka sa buhay namin. Ikaw ang mabuting Diyos na tumutugon sa lahat ng aming mga pangangailangan. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Ikaw ay nananahan sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, salamat po
dahil Ikaw ang aming tagapagligtas, Ikaw ang aming Panginoon, Ikaw ang aming naging kanlungan, kalakasan, at patuloy naming nararanasan ang iyong mayamang biyaya sa aming mga buhay. Kaya nga sa araw na ito, Lord, tanggapin mo ang aming papuri, ang aming pasasalamat. Dinadakila namin ang inyong pangalan. Sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Iniiling namin, Panginoon, na patuloy mo kaming pagharian at ang kalooban mo ang masunod sa buhay ng bawat isa. Patuloy kang mangusap sa amin. Kaya nga, Panginoon, buksan mo ang aming mga puso at ang aming mga isipan na tanggapin ang inyong banal na salita sa araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isa po sa malaking problema na kinakaharap ng mga tao sa ngayon, yung tinatawag na short memory. Napakadali po nating nakakalimot sa mga bagay-bagay na naganap sa atin. Mula pa nung tayo ay isilang hanggang sa nagkaisip, naalala niyo ba kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin? Kung paano niya tayo iningatan sa mga panganib, kung paano niya tayo iniligtas sa anumang kapahamakan, sa mga aksidente, sa mga pagkakataon na nabingi tayo sa kamatayan. Naalala niyo ba lahat ng ginawa ng Panginoon sa inyong mga buhay? Naalala niyo rin ba nung mga panahon na wala kayong mga material na bagay, wala kayong pera, wala kayong mga gamit sa bahay na kung saan hindi nyo ma-enjoy yung buhay ninyo dahil maraming wala sa inyong buhay. Subalit ngayon ay mayroon tayong tinatamasa ng mga material na bagay. Napakadali po nating makalimutan lahat nun. Naalala niyo ba nung panahon na kayo po ay naghahanap ng trabaho? Na ang dami niyong kumpanya na nilipatan at hanggang sa matagpuan ninyo yung tamang trabaho para sa inyo at makikita niyo kung paano kayo pinagpala ng Panginoon. Naalala niyo ba yung panahon na kung saan ay naghahanap kayo ng maliligawan at naghahanap kayo ng manliligaw sa inyo? So, dumating yung panahon ng pagkakataon na dumating yung the right person for you at tinugon ka ng Panginoon. So, minsan, yung mga ganong pangyayari sa buhay natin ay napakadali po nating nakakalimutan. Yung kabutihan, kadakilaan ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya nga sa umagang ito, mga kapatid, atin pong babalikan ang lahat ng kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Sa katunayan, yan po ang naging suliranin ng mga unang mananampalataya. Ang tinutukoy ko po, lalong-lalo na ay yung mga Israelita. Lalong-lalo na sa panahon po ni Joshua. Na kung saan talagang sa panahon po ni Joshua, nagtagumpay sila na kung saan nakarating sila dun sa lupang pangako. Kaya buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan at pagbulay-bulayan po natin yung mga salita ng Diyos na matatagpuan sa Judges chapter 2. Verse 6 hanggang verse 15. Ganito po yung sinasabi, no? So Joshua sent the people away. Each of the tribes left to take possession of the land allotted to them. And the Israelites served the Lord throughout the lifetime of Joshua and leaders who outlived him. Those who had seen all the great things the Lord had done for Israel. Joshua, the son of Nun, the servant of the Lord, died at the age of 110. They buried him in the land he had been allocated to Timnah Serah in the hill country of Ephraim, north of Mount Gaash. Verse 10. After that generation died, another generation grew up, who did not acknowledge the Lord or remember the mighty things he had done for Israel. The Israelites did evil in the Lord's sight and served the images of Baals. Ito po yung isang malungkot na pangyayari sa kasaysayan po ng Israel at maaari rin pong mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin. Itong ganitong mga pangyayari na kung saan yung henerasyon ni Joshua ay pinagpala ng Panginoon. Sa pangunguna ng isang godly leader na si Joshua,
In fact, ang sabi rito, no, yung titulo na ikinabit sa pangalan ni Joshua, sabi rito, Joshua the son of Nun, the servant of the Lord. So makikita natin, napaka-importante nung naging paano pinakilala si Joshua, na kung saan si Joshua ay nakilala bilang isang servant of the Lord. So makikita natin, mga kapatid, na si Joshua, dahil siya ay lingkod ng ating Panginoon Diyos, pinagpala siya ng ating Panginoon dahil sa kanyang naging katapatan. He begin well and end well sa kanyang buhay, sa kanyang pamumuno. Naalala ko yung sinabi ng father ko, you begin well and end well. Importante na hindi ka lang nagsimulang mabuti, kundi tapusin mo ng may kabutihan yung iyong buhay, yung iyong takbuhin dito sa mundong ibabaw na ito. Kaya nga, si Joshua po at ang henerasyon ni Joshua ay pinagpala ng ating Panginoon, na kung saan nakarating sila dun sa lupang pangako. At katunayan, nagtagumpay po sila. Sabi nito, Joshua, after sent the people away, each of the tribes left to take possession of the land allotted to them. So dumating po sila sa lupang pangako at nga po, nagkaroon na po ng distribution doon sa lupain na kung saan itinalaga para sa kanila bilang kanilang lupang pangako, the promised land, yung Canaan. Nakarating po sila sa Canaan sa pangunguna po ni Joshua. At ang sabi ng banal na kasulatan, sa panahon ni Joshua, yung henerasyon ni Joshua ay naglingkod sila sa Diyos. Sabi rito, verse 7, and the Israelites served the Lord throughout the lifetime of Joshua. So, purihin ang Diyos, no? Dahil sa pangunguna ni Joshua, kasama ng mga leaders o elders of the tribe, nagtagumpay sila dahil sila ay patuloy na naglingkod sa Panginoon. Patuloy sila na kumilala sa Diyos, patuloy nilang pinaglingkuran ang buhay na Diyos. Kaya nga, mga kapatid, napakasarap isipin na si Joshua ay nagtagumpay dahil naging tapat siya sa ating Panginoon Diyos. Subalit, hindi po na-sustain yung ganong kalagayan. Sa panahon ni Joshua, yun yung tinatawag na the first generation sa panahon ni Joshua. Subalit, ang naging problema po ay yung susunod na henerasyon. Ang sabi sa verse 10, after that generation died, yung henerasyon ni Joshua, another generation grew up. Subalit, sabi rito, yung panibagong henerasyon, they did not acknowledge the Lord nor remember the mighty things He had done for Israel. So probably, mga kapatid, nung panahon na nung panahon na kung saan meron ng panibagong henerasyon na dumating, hindi po nila nakilala kung sino ang Diyos, who God is, and what He has done for them. Alam niyo po, yun ang isang malaking challenge sa buhay din ng bawat isa sa atin. Ako, iniisip ko po, mga kapatid, tayong mga magulang sa panahong ito, naranasan natin yung mayamang biyaya, pagpapala ng Panginoon sa ating mga buhay, na kung saan yung ating journey, nakarating tayo sa kalagayang ito dahil sa kabutihan at katapatan ng Panginoon. Subalit, yung mga anak natin, dahil nakarating ka na sa lupang pangako, narating mo na yung success mo sa buhay mo, na kung saan pinagpala ka na ng Panginoon. So yung mga anak natin, kumisan, hindi nila nare-recognize yung mga pinagdaanan natin kung paano naging tapat ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Yung ating karanasan sa Panginoon. Hindi nila naaalala kung ano yung mga hirap na ating mga pinagdaanan at yung tagumpay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. So, ito po yung isang malaking challenge, mga kapatid, na dapat nating harapin. Dahil katulad ko ngayon, ako ay lolo na at
55 years old. So, ilang taon na lang ba yung ilalagi ko sa mundong ibabaw na ito? Ngunit, ang aking malaking tanong kumusta ang aking mga anak? Kumusta ang aking magiging mga apo? Ano ang kanilang magiging kalagayan? Sila ba'y kikilala rin sa Diyos? At patuloy nilang paglilingkuran ng Panginoon katulad ng ginawa kong paglilingkod sa Diyos? So yun po yung malaking hamon. Kaya nga sa umagang ito, ang title po ng ibabahagi ko sa inyo, ito yung kinakailangan maranasan nating lahat. Yung regeneration of the next generation, mga kapatid. Napakahalaga na kung ano yung naging karanasan natin sa Panginoon ay maranasan din ng ating mga anak, ng ating mga apo, upang sila rin ay maglingkod sa Diyos katulad ng ginagawa nating paglilingkod sa ating Panginoon. So, dito po, makikita natin mga kapatid, mukhang merong pagkukulang yung mga magulang na kung saan probably they are preoccupied in conquering the land and building their lives when they reach the Canaan, but sad to say, they neglected the spiritual lives of their children. So, naging very busy siguro sila sa, dumating sila sa Canaan, and then they begin to establish their own lives. Subalit, na-overlook nila, na-neglect nila yung spiritual lives ng kanilang mga anak. Kaya nga, yung henerasyon, yung sumunod na henerasyon, ang sabi ng Banal na Kasulatan, they did not acknowledge the Lord and they did not remember the mighty things He had done for Israel. I believe, mga kapatid, yan din po yung isang malaking challenge sa buhay ng bawat isa sa atin. Yung ating mga anak, yung ating mga apo, dapat makilala nila who God is and what God has done for us. Yun yung malaking challenge sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Paano natin ipakikilala ang Diyos? At kung paano natin ipapaalala sa kanila yung naging kabutihan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. So makikita natin yung sumunod na henerasyon. Ang sabi rito ng Banal na Kasulatan, hindi lang nila kinilala ang Diyos at nakalimutan nila yung mga magagandang bagay na ginawa ng Panginoon sa kanila. Sabi sa verse 11, the Israelites did evil in the sight of the Lord and served the images of Baals. They went to extreme disobedience. Hindi lang nila kinilala ang Diyos, hindi lang nila nakalimutan ang ginawa ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Sa halip, sabi ko nga sa inyo, they went to extreme na kung saan they did evil in the sight of the Lord. Ito pang mas malungkot. They served the images of Baals. Now, think for a moment, mga kapatid. Isipin natin mabuti. Yung susunod na henerasyon. Yung ating mga anak. Yung ating mga apo. Sila kaya ay kikilala din sa Diyos. Patuloy kaya nilang alalahanin ang kabutihan ng Panginoon sa kanilang mga buhay. O sila'y katulad din ng mga Israelita, they will going to do evil things in their lives and serve other gods. Sabi nga po ng isang kasabihan, history repeats itself. If we don't learn the lessons of the history, we are bound to commit the same mistake. And I believe, ito pong Banal na Kasulatan ay nasulat for our instruction. Sa gayon, kung ano man yung karanasan ng ibang mga tao, wag na nating matularan. So, hindi naman kinakailangan na tayo ay makaranas muna ng lahat ng paghihirap bago tayo matuto kung ano man yung lessons of history. Kaya nga, yung history ay nasulat for our instruction, for our guidance sa mga decision making natin
sa ating mga buhay. Kaya nga, yun po yung malaking challenge, mga kapatid, sa umagang ito. Kailangan maranasan din nila yung genuine transformation sa kanilang mga buhay. Maranasan din ng ating mga anak at ng ating mga apo yung tunay na pagbabago sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga puso. Kasi yun nga po ang malaking tendency na kung saan, yun nga, lumaki sila na maunlad na yung buhay natin, pinagpala na tayo ng Panginoon. So nasa kanila na yung mga material na bagay, hanggang sa, yun nga, nakalimutan na nila kung sino ang Panginoon sa kanilang mga buhay. At dito makikita natin yung tinatawag na downward spiral. Kung papaano inabandon ng mga Israelita ang Panginoon. No? So, they did abandon the Lord. Sabi dito sa verse 12, they forsook the Lord, the God of their fathers, who had brought them out of the land of Egypt, and followed other gods from among the gods of the peoples who were around them, and bowed themselves down to them. Naalala ko yung sinabi ni Martin Luther, if we violated the first commandment, there's a strong tendency to violate all other commandments. At dito makikita natin, dahil sinuway nila yung unang utos ng Diyos dun sa 10 Commandments. Kaya makikita natin, sunod-sunod na they violated the other commandments ng ating Panginoon. And that's the saddest part of the history of Israel. And I was thinking of the next generation, yung mga young people natin sa church. Alam nyo, hindi po sapat yung sila'y dumadalo lang sa mga gawain. Hindi sapat na sila'y involved sa ministry. Hindi po yun ang nagiging sukatan, mga kapatid. Ang importante na dapat nilang maranasan ay yung tinatawag na regenerations of the heart. Yung tunay na pagbabago sa kanilang mga buhay. Yung tunay na conversion experience nila. Na kung saan naranasan nila ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Yung tinatawag na experiential knowledge. Yung kanilang personal encounter with the Lord. And I think lahat po tayo ay dumaan doon at kinakailangan lahat din ng mga anak natin at mga apo natin ay maranasan yun. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanyang salita, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Inulit pa niya, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. So ganun po kahalaga na magkaroon din ng ikalawang kapanganakan, yung transformations of the heart. Ang bawat isa, lalong-lalo na yung mga kabataan, lalong-lalo na yung ating mga anak, hanggang sa ating mga magiging apo, ay patuloy nating ma-secure yung kanilang tinatawag na kaligtasan o yung tinatawag na regenerations of the heart. At yun po yung isang malaking problema ng mga Israelita na kung saan probably, sabi ko sa inyo, they are preoccupied in conquering the land, in building their own lives, but they neglected the spiritual needs of their children. At yun din po yung isang malaking hamon sa bawat isa sa atin na tulungan natin yung susunod na henerasyon. So ano bang dapat nating gawin, mga kapatid, bilang older generation, no? I think yung tayo, the older generation should invest in the young generation. So halimbawa ako, isang adult, kailangan mag-invest ako sa mga young people, lalong-lalo na sa aking mga anak. Kaya nga po yung ating ginagawa na daily Bible study, daily devotion. Ako po nagpapasalamat sa COVID-19 na ito dahil nagkaroon ako ng pagkakataon na magbahagi ng salita ng Diyos sa aking mga anak sa araw-araw.
At yun po yung isang bagay na ipinagpapasalamat ko sa ating Panginoon. So, in order for us na i-ready natin yung susunod na henerasyon, meron tayong responsibility dun sa younger generation to tell them about God's unchanging words. Kasi po, importante na yung susunod na henerasyon, makilala din nila who God is sa kanilang mga buhay. Sino ba ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin? Sino ba ang Diyos? So dapat makilala nila kung sino yung Diyos na lumikha sa atin. He is our Creator God. Siya yung Diyos na lumikha sa ating lahat. He is the Creator God. Siya rin yung Diyos na nagsusustain ng ating buhay. Siya yung life giver. Siya yung Diyos na nagbibigay buhay sa atin. Siya rin yung provider natin. Siya yung tumatagpo sa lahat ng ating mga pangangailangan. Siya yung Diyos na nagbibigay ng kalakasan sa atin. Siya yung Diyos na nagbibigay ng ability sa atin. The reason why we gain wealth, we gain blessing, because the Lord bless us. Siya yung source ng lahat ng blessing na tinatanggap natin sa ating mga buhay. Kaya nga, nakakalungkot po na yung mga kabataan po ay hindi nila nakikita yung kabutihan ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Yung parang, dahil handito na sagana na sila sa lahat ng bagay. Pipindutin na lang, or naka-remote na lang. So, lahat pinuprovide na natin sa kanila, kaya hindi na nila nakikita yung value ng mga material blessing na tinanggap natin mula sa Panginoon. So, we need to tell them about God's unchanging word so that they will know who God is. Okay? So, meron tayong malaking responsibility to tell them about God's unchanging words. Pangalawa po, mga kapatid, we need to transmit to them God's unique wonders. Dapat patuloy nating i-transmit, i-share, ibahagi sa kanila yung kamangha-manghang ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. So, importante rito mga kapatid, yung ikwento natin sa kanila what God has done for us. Kaya kayo po, yung mga kabataan na nakikinig sa gabing ito, o sa araw na ito, kung yung mga magulang ninyo ay nagkukwento sa inyo, pakinggan nyo mabuti yung kanilang mga kwento. Kung paano sila nagsimula, kung paano nila na-overcome yung mga pagsubok sa kanilang mga buhay, kung paano naging tapat ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Alam nyo, yung mga kwento ng inyong mga magulang, yun ang magiging pundasyon ninyo. Pinakikilala ng inyong mga magulang yung kung sino ang Diyos at anong mga ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay. At yun ang magiging puhunan ninyo upang harapin ninyo yung mga hamon ng buhay sa hinaharap. Kaya nila ikinukwento yon dahil kailangan maalala natin at makilala natin kung sino ang Diyos at kung ano ang ginawa ng Panginoon sa kanilang mga buhay. So we need to tell them about God's unchanging words so that our children will know who God is, and we need to transmit to them God's unique wonders so that our children will know what God has done for us. So we need to, kaya na sinabi ko sa inyo mga kapatid, we need to share your life without Christ nung panahon na wala ka sa Panginoon, ikwento mo sa kanila. I-share mo rin yung how you came to know the Lord. I-share mo rin sa kanila yung new experiences mo sa Panginoon. So magpatotoo ka sa kanila sa kabutihan ng Panginoon sa iyong buhay, kung paano mo naranasan yung pagpapala ng Panginoon sa iyong buhay buhat nung ikaw ay kumilala sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga po, at lagi ko itong kinukwento sa church, yung the heart of the matter is the matter of the heart. If there is no genuine transformation of the heart, then there is no real
transformation at all. So, importante po na yung ating mga anak ay magkaroon ng tinatawag na conversion of the heart. Ang tawag po ng Biblia dyan ay regeneration. Kinakailangan magkaroon ng tunay na pagbabago ang buhay at puso ng bawat isa. Kasi kung hindi po magbabago yung puso nila at magiging superficial lamang yung kanilang pagkilala sa Diyos at yung paglilingkod nila sa Panginoon, kaya nga sabi ko nga sa inyo, hindi sukatan. Yung sila'y dumadalo lang ng gawain o sumasamba lang sa Panginoon at member ng isang ministry. Hindi po yun ang sukatan. Ang importante, naranasan ba nila yung bagong kapanganakan? Kaya nga sabi ng Bible, di ba? Unless a man be born again, he cannot see and cannot enter the kingdom of God. So, importante, we need to tell them about the unchanging Word of God. We need to tell them about God's unique wonders sa buhay ng bawat isa sa atin. And finally, we need to train them as God's useful workers. Kailangan ma-ready din natin sila, mga kapatid, na kung saan sila din dumating ang araw na sila rin ay maglingkod sa ating Panginoon. Kung paano tayo ay naglilingkod sa Diyos, sila din nawa ay maglingkod sa ating Panginoon. So, but hindi nila magagawa yan kung hindi natin sila ititrain. We need to train them as God's useful workers. So, I think, sabi ko nga sa inyo mga kapatid, we need to invest to our young people, particularly to our children. Okay? Ang dami pong mga young people ngayon ang kinakailangan nating tulungan. Sabi ko nga sa inyo nung nakaraang pangangaral, they lack spiritual parents. Kailangan nila na merong mag-mentor sa kanila, mag-model sa kanila, at mag-motivate sa kanila na sila rin ay maglingkod sa Panginoon. So, yung malaking challenge sa atin, so we need to give them our unconditional love. Ipadama natin sa kanila yung pagmamahal na kailangan nila. So we need to give them our precious time. Bigyan natin sila ng panahon, mga kapatid. Kung talagang concerned tayo sa susunod na henerasyon, ipadama natin yung unconditional love sa kanila. Magbigay tayo ng ating precious time, hindi yung mga leftover time na kung saan napakaikli na lang yung oras na ibibigay natin sa kanila. So kung talagang gusto natin sila na maihanda at maitrain, mag-invest tayo ng mahabang oras at yung ibigay natin yung ating precious time, hindi yung leftover time sa buhay ng ating mga anak at sa buhay ng mga young people sa church. So we need to give them our undivided attention. I think yung mga kabataan ngayon ay nag-aantay lamang sa mga older generation, sa mga adult, na kung saan paano sila tutulungan ng kanilang mga magulang, ng kanilang mga kuya, ng kanilang mga ate. Dahil tayo po ay may malaking pananagutan dun sa younger generation. And we need to give them our listening ears, our 2 listening ears. Pakinggan po natin yung kanilang mga hinaing. Ano ba mga problema nila, mga kapatid? Alam ba ninyo ang struggle ng inyong mga anak? Alam nyo, sa ngayon, yun po yung aking personal challenge na kung saan nga, dapat pakinggan ko anong heartbeat ng aking mga anak. Anong nararamdaman nila? Ano ang kalagayan nila sa buhay? Lalong-lalo na ngayon, nasa crisis po tayo, nasa transition stage po tayo na kung saan nagkakaroon ng pagbabago sa ating pamumuhay, yung tinatawag na new normal. Anong laman ng kanilang mga puso? Anong mga nag-i-struggle sa kanilang mga isipan? Kaya nga po, we need to give them 2 listening ears and we need to be consistent in our discipline to them. So, importante, patuloy natin silang gabayan, patuloy natin silang tulungan, and then, isang malaking hamon po, lalong-lalo na sa mga magulang, katulad ko. We need to give them your willingness to admit your mistakes. Sometimes, we tend to pretend that we are okay and we are
perfect. We are very good. No, there are times kinakailangan aminin din natin sa ating mga anak yung ating mga weaknesses, failures. Aminin din natin yung ating mga struggle sa kanila, yung ating mga mistakes. Alam nyo, nakakatulong po yun sa ating mga anak na sila ay makatanggap at ma-realize din nila na hindi tayo perfectong mga tao, hindi tayo perfectong mga magulang. Kaya nga, we need to humble ourselves to our children as well. To admit our own mistakes before them. Kaya nga, yun po yung isang malaking hamon sa ating lahat, mga kapatid, sa panahong ito. Sa gayon, yung susunod na henerasyon ay hindi po mapahamak. Kaya nga sa umagang ito, mga kapatid, ako po'y humihingi ng tulong sa inyo na pagtulong-tulungan natin na yung mga kabataan, yung susunod na henerasyon, ay patuloy nating maihanda na maranasan nila yung regeneration. Dahil kung hindi po nila mararanasan yung regeneration, makikita natin pwede pong kung ano yung nangyari sa kasaysayan ng Israel ay mangyari din sa buhay ng bawat isa sa atin. Lalong-lalo na sa buhay ng ating mga anak, sa buhay ng ating mga apo. And I believe with all my heart, binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon ngayon na pagtuunan ng pansin yung ating mga kabataan, pagtuunan ng pansin yung susunod na henerasyon. Kailangan natin silang i-ready, kailangan natin sila na ma-equip upang sila din ay maglingkod sa Panginoon, maipangaral din nila ang mabuting balita, ang ebanghelyo ng ating Panginoon sa susunod na henerasyon. And we are responsible for them. Kaya nga habang may pagkakataon pa po, mga kapatid, let us do our part. Let us help the young people. Alam nyo, nowadays, tumataas po yung rate ng suicide. Marami po nagkakaroon ng mental struggle ng mga kabataan dahil nga po sa nangyayaring ito. Pero again, may malaki po tayong mga responsibility sa buhay ng mga kabataan natin ngayon. Kaya nga ako po'y namamanhik o ako po'y nakikiusap sa lahat ng mga adult, sa lahat ng mga older people, older generation na tayo po ay maglaan ng tamang oras, tamang panahon, tamang pagdidisiplina, tamang pagtutuwid, tamang paglilingkod sa mga kabataan natin, lalong-lalo na sa ating mga anak. So magtulong-tulong po tayo. Sabi nga po, may isang kasabihan, it takes a village to raise a child. Wherein hindi natin to kaya mag-isa, kailangan natin magtulong-tulong tayo na i-ready natin yung susunod na henerasyon. Kaya nga, sa umagang ito, mga kapatid, siguro suriin din natin ang ating mga buhay. Anong pinagkakabalahan natin sa mga oras na ito? Baka nauubos lang yung oras natin sa kapapanood ng Netflix. Hindi ko sinasabing masamang manood, pero try to evaluate paano natin ginugugol yung ating mga panahon sa mga oras na ito. Yung precious time na ibinigay sa atin ng Panginoon upang i-disciple natin, i-train natin, i-ready natin yung susunod na henerasyon. Sa umagang ito, mga kapatid, yun ang aking hamon sa bawat isa. And I believe ito yung mensahe ng Panginoon para sa ating lahat na kung saan i-ready natin yung susunod na henerasyon na kinakailangan maranasan din nila yung regeneration na naranasan natin sa ating mga buhay. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, dumalangin tayo sa Diyos. Tulungan niya tayo. Samahan niya tayo. Bigyan niya tayo ng kakayahan na nanggagaling sa Kanya. Manalangin po tayo. Dakilang Ama na nasa langit, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus, sa oras na ito, binuksan mo ang aming puso, ang aming isipan sa kahalagahan na dapat naming pagtuunan ng pansin at paghandaan ang aming mga kabataan. Inaamin po namin, O Diyos,
Hindi po namin kuminsan maintindihan ang aming mga kabataan. Kaya nga, Panginoon, humingi kami ng tulong mula sa iyo, Banal na Espiritu. Bigyan mo kami ng kakayahan, katalinuhan, kung paano namin maihahanda ang mga kabataan. Na sila din, O Diyos, ay kumilala sa iisa at buhay na Diyos. At patuloy din nilang maranasan sa kanilang mga buhay ang iyong kadakilaan. Tulungan mo po kami, Panginoon, kung paano namin maipapakilala kung sino ka sa kanilang mga buhay. At dalangin po namin, Lord, buksan mo rin ang puso nila, buksan mo rin ang kanilang mga isipan, O Diyos, at hayaan mo, Panginoon, ang iyong Espiritu Santo ang kumilos sa kanilang mga puso't buhay. O Lord, dalangin po namin itong pagkakataong ibinigay mo sa amin habang sila ay nasa aming pangangalaga, habang sila ay maraming oras na nasa bahay. Gamitin namin itong pagkakataong ito upang sila ay makakilala din sa iyo, O Diyos. At patuloy din nilang maranasan ang inyong mga kabutihan sa kanilang mga buhay. Gamitin mo po ang bawat isa sa amin. Kami pong mga magulang, tulungan mo kami, O God, na mai-ready namin ang aming mga anak. Kami pong mga leader sa church, tulungan mo kami na matulungan namin yung mga young people namin sa church. Gabayan mo po ang bawat isa sa amin at tulungan mo kami mai-ready namin yung susunod na henerasyon. Sapagkat kung hindi po namin gagawin ito, Panginoon, nangangamba po kami na yung susunod na henerasyon ay baka tumalikod din sila sa inyo kung hindi namin magagampanan yung aming mga tungkulin bilang mga magulang, bilang mga leader ng church sa susunod na henerasyon. Kaya nga, Panginoon, salamat sa iyong mensahe sa amin na kami iyong pinalalahanan. Salamat sa katotohanan ng inyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa gagawin mo sa buhay ng bawat isa sa amin at sa buhay ng aming mga kabataan. Panginoon, hinihiling ko po, maghari po kayo sa puso at isipan ng aming mga anak. Maghari ka sa puso at isipan ng aming mga kabataan. Kung paano kang kumilos sa buhay namin, Panginoon, kumilos ka rin sa kanilang mga buhay. Lord, salamat po dahil alam namin kung gaano ka katapat, ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. At yung Espiritu mo na kumilos sa buhay namin ay siya ring Espiritu na kikilos sa kanilang mga buhay. Kaya nga dakilan Diyos, sa umagang ito, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, dinadakilan namin ang inyong pangalan. Panginoon, dalangin ko rin po ang iyong patuloy na pag-iingat sa bawat isa na kasama namin na nananalangin sa araw na ito. Ingatan niyo po sila at pagpalain, O God. Ilayo sa anumang kapahamakan, ilayo mo po sila sa anumang karamdaman. Patuloy niyo pong tagpuin ang kanilang mga pangangailangan. At patuloy po nawa na maglingkod ang bawat isa sa amin sa inyo, dakilang Diyos. Habang kami nabubuhay, habang kami malakas, habang meron pang pagkakataon, Lord, ay gawin namin ang aming bahagi na maging daluyan ng pagpapala sa buhay ng ibang tao. Kaya nga, Lord, sa umagang ito, salamat po. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat at naway patuloy po kayong ingatan at pagpalain ng ating Panginoong Diyos.